Maguindanao Kwentong Kasaysayan. Kwentong kasaysayan. Sa dakong timog ng Pilipinas, may isang lupain na sa loob ng maraming siglo ay naging tahanan ng mayamang kultura, matatag na pamumuno at hindi matitinag na pananampalataya. Ito ang Maguindanao, isang lupain na ang kwento ay dumadaloy kasabay ng agos ng malawak na Rio Grande de Mindanao. Sa mga pampang ng ilog na ito, nagsimula ang buhay ng mga sinaunang pamayanang Maguindanaon. Ang kanilang araw-araw na kabuhayan ay hinubog ng ilog. Dito sila umaasa sa pangingisda. Dito dumaraan ang kalakal mula sa malalayong pulo. At dito nagmumula ang kwentong nagpapakilala sa kanilang pinagmulan. Sa kanilang wika, Maguindanao ay nangangahulugang mga tao ng ilog, isang pangalang nagsisilbing paalala ng kanilang malalim na ugnayan sa kalikasan. Dumating ang ika-15 siglo at sa mga baybayin ng Mindanao ay sumapit ang mga misyonerong Muslim mula sa Johore at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Isa sa kanila si Sharif Kabungsuan, isang pinunong may talino, tapang at kakayahang makipag-ugnayan sa mga lokal na datu. Sa kanyang pagdating ay unti-unting lumaganap ang Islam at dito na itatag ang Sultanato ng Maguindanao, isang pamahalaang pinagsanib ang kapangyarihang pampolitika at espiritual. Sa paglipas ng mga taon, lumago ang sultanato. Masigla ang kalakalan, malalim ang ugnayan sa mga karatig bansa at matatag ang pamahalaang pinamumunuan ng mga sultan. Ngunit higit na tumingkad ang pangalan ng Maguindanao sa panahon ni Sultan Kudarat, ang pinunong kinilala dahil sa kanyang matapang na pagtindig laban sa mga pagtatangka ng mga Kastila na sakupin ang rehiyon. Sa kanyang pamumuno, pinagsama-sama niya ang iba't ibang pangkat sa Mindanao upang pangalagaan ang kanilang lupaing ninuno at pananampalataya. Hindi man lubusang nasakop ng Espanya ang Maguindanao, dumating din ang panibagong yugto sa ilalim ng pamahalaang Amerikano. Unti-unting binago ang istruktura ng pamamahala, ipinakilala ang bagong sistemang pang-edukasyon at nagbukas ang pinto sa mas malawak na pakikipag-ugnayan. Gayunpaman, nanatiling buhay ang tradisyon ng mga Maguindanaon. Mula sa musika ng kulintang, sa kanilang sinaunang batas na adat, hanggang sa matibay na ugnayan ng pamayanan sa kanilang mga pinuno. Makalipas ang maraming dekada, sumapit ang makabagong panahon. Ang hangarin para sa kapayapaan at sariling pamamahala ay nagbunga ng paglikha ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At noong 2022, nagbago ang mukha ng dating lalawigan sa paghahati nito bilang Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, tanda ng patuloy na paghubog ng bagong yugto sa kasaysayan ng rehiyon. Hanggang ngayon, nananatiling buhay ang diwa ng Maguindanao, isang lupain na hindi lamang pinagpala ng malawak na kapatagan at ilog, kundi ng kasaysayang nagsisilbing ilaw sa pag-unawa ng kanilang pagkakakilanlan. Ito ang kwento ng Maguindanao, isang bayang dumaan sa pagsubok, nagtagumpay sa pakikibaka at patuloy na lumalakad tungo sa mas mapayapa at maunlad na kinabukasan.